Baka mayroon kang garapon ng pulot sa iyong kusina ngayon. Narito ang hindi mo dapat gawin dito. Marahil, mayroon kang isang garapon ng pulot sa iyong kusina ngayon. Siguro ginagamit mo ito sa iyong tsaa o ibinubuhos sa ibabaw ng tinapay, iniisip na isa ito sa pinakamalusog na pampatamis sa mundo. Ngunit narito ang isang bagay na malamang na hindi mo alam, kapag ang pulot ay isinama sa maling pagkain, tahimik nitong sinisira ang iyong kalusugan, pinapataas ang iyong panganib sa pamamaga, mga problema sa panunaw, at maging ang mga seryosong kondisyon tulad ng pagkawala ng memorya at ilang uri ng kanser. Kahit ang pulot, ang gintong regalo mula sa kalikasan, ay maaaring maging mapanganib kapag ginamit ng hindi wasto. Ngunit huwag mag-alala, sa episode natin ngayon, dahan-dahan kitang gagabayan kung ano ang hindi dapat ihalo sa pulot, at higit sa lahat, kung ano ang dapat isama dito upang tunay na mapangalagaan ang iyong katawan, protektahan ang iyong isipan, at suportahan ang iyong pangmatagalang kalusugan. Susuriin natin ang tatlong mapanganib na kombinasyon na dapat iwasan at tatlong simpleng kombinasyon na nagpapagaling na maaari mong simulan gamitin ngayon. Simulan na natin. Pulot, isang regalo na may babala. Alam mo ba na ang pulot ang nag-iisang pagkain sa mundo na hindi nasisira? Natagpuan ng mga arkeologo ang mga garapon ng pulot sa mga sinaunang libingan ng mga Ehipsyo na perpekto pa ring kainin kahit pagkatapos ng mahigit 3,000 taon. Iyon ay dahil ang pulot ay likas na mayaman sa mga enzyme, antioxidant, at antimicrobial compounds na nagpapanatili nito sa paglipas ng panahon. Ngunit ang pulot ay higit pa sa isang pampatamis, isa ito sa pinakamakapangyarihang pagkain na nagpapagaling mula sa kalikasan. Ang hilaw na pulot ay naglalaman ng mga amino acid, trace minerals tulad ng iron at zinc, at natural na asukal na maaaring agad na masipsip ng iyong katawan. Hindi na kailangan ang panunaw. Ibig sabihin, binibigyan ka ng pulot ng mabilis at malinis na enerhiya nang walang pagbagsak na nagmumula sa processed sugar. Sa maraming kultura, ang pulot ay tinawag na nektar ng mga Diyos, at may magandang dahilan, pinalalakas nito ang immune system, pinapawi ang pananakit ng lalamunan, sinusuportahan ang panunaw, at may natural na anti-inflammatory properties na maaaring makatulong sa iyong katawan na labanan ang sakit. Ngunit kahit na sa lahat ng mga benepisyong iyon, ang pulot ay hindi magic. Sa katunayan, kapag isinama sa maling pagkain, maaaring mawala sa pulot ang mga katangian nitong nagpapagaling, o mas masahol pa, maaari itong lumikha ng mga mapaminsalang reaksyon sa katawan na nagpapahirap sa iyong panunaw. Humahadlang sa pagsipsip ng mineral, at nagpapataas pa nga ng pamamaga sa paglipas ng panahon. Iyon ang dahilan kung bakit napakahalaga na malaman kung paano gamitin ang pulot, hindi lamang kung kailan ito gagamitin. Kaya bago mo ihalo ang pulot sa iyong susunod na tasa ng tsaa, o ihalo ito sa iyong paboritong merienda, tingnan natin ng mas malapit ang mga kombinasyon ng pagkain na maaaring makatulong o makasakit sa iyong kalusugan. Paparating na ang tatlong kombinasyon na may pulot na dapat mong iwasan. Bilang isa, pulot at mga produkto ng soy. Tofu, soy milk. Sa unang tingin, ang pagsasama ng pulot sa soy milk o tofu ay maaaring mukhang isang nakapagpapalusog na pagpipilian. Pagkatapos ng lahat, parehong malawak na pinupuri ang mga ito para sa kanilang mga benepisyo sa kalusugan. Ang pulot ay kilala sa mga natural na enzyme at antioxidant nito, habang ang soy ay ipinagdiriwang bilang isang plant-based protein na nakakatulong sa puso. Ngunit narito ang bahagi na hindi naririnig ng karamihan, kapag ang dalawang ito ay kinakain ng magkasama, maaari silang tahimik na gumana laban sa kakayahan ng iyong katawan na sumipsip at makinabang mula sa alinman. Magsimula tayo sa kung ano ang nangyayari sa isang chemical na antas. Ang pulot ay naglalaman ng isang hanay ng mga natural na organic acids, kabilang ang gluconic acid, citric acid, at iba pang trace acids na nagbibigay dito ng bahagyang maasim na aftertaste. Ang mga produkto ng soy, lalo na ang soy milk at tofu, ay napakataas sa plant-based proteins. Kapag ang mga proteinang ito ay dumating sa contact sa mga acids sa pulot, sila ay nagre-react. Ang reaksyong ito ay maaaring humantong sa isang bagay na tinatawag na protein precipitation, mahalagang isang pagbubuo ng mga molecules na nagpapahirap sa iyong katawan na iproseso ang soy protein. Sa halip na matunaw at masipsip, ang mga clumps na ito ay may posibilidad na dumaan sa digestive tract nang hindi nag-aalok ng kanilang buong nutritional value. At mas masahol pa doon, maaari pa nilang guluhin ang normal na proseso ng panunaw, na nag-iiwan ng pakiramdam ng kabigatan, pagdurugo, o pagkadismaya sa tiyan.
Para sa maraming mas nakatatandang nasa hustong gulang, ang panunaw ay bumabagal ng natural sa pagtanda. Ang bituka ay nagiging mas sensitibo, ang balance ng stomach acid ay nagbabago, at ang mga enzyme na kinakailangan para sa wastong panunaw ay hindi palaging ginawa sa parehong halaga tulad ng dati. Sa kontekstong iyon, ang pagpapakilala ng isang mahirap na pagkain na kombinasyon tulad ng soy at pulot ay maaaring makagulo pa sa iyong digestive tract. Ngunit ang panunaw ay bahagi lamang ng issue. Sa tradisyonal na teorya ng pagkain sa silangan, na nakaimpluwensya sa parehong sinauna at modernong mga diskarte sa nutrisyon, ang bawat pagkain ay may isang uri ng enerhiya o thermal property. Ang soy ay itinuturing na isang nakapapalamig na pagkain, nakapapanatag, nakapapawi at mabuti para sa pagbabawas ng panloob na init. Ang pulot naman ay itinuturing na nakapagpapainit, nagpapasigla at naglalabas ng init. Kapag ang dalawang ito ay kinakain ng magkasama, maaari silang magkasalungat sa enerhiya, na lumilikha ng kalituhan sa tiyan at humahantoong sa pagkadismaya, pagkapagod, o kawalan ng balanse. Para sa mga individual na may sensitibong mga sistema, ang kawalan ng balanse na ito ay maaaring madama tulad ng isang malabong pakiramdam ng pagkabalisa, isang uri ng pagod na mabigat na pakiramdam pagkatapos kumain. Maaari mo ring hindi ito mapansin sa una, ngunit kung nagkaroon ka ng soy milk na may pulot at nakaramdam ka ng gassy, bloated, o hindi karaniwang matamlay pagkatapos, hindi iyon ang iyong imahinasyon. Iyon ang paraan ng iyong katawan na nagsasabi sa iyo na mayroong hindi tama. At hindi lamang ito isang bagay ng pakiramdam na puno. Sa paglipas ng panahon, ang paulit-ulit na mahinang pagkain na kombinasyon ay maaaring magpahina sa digestive system, pabagalin ang nutrient absorption, at maglagay ng karagdagang pilay sa mga organo na gumagana ng husto upang panatilihin tayong masigla at maayos, tulad ng atay, pancreas, at bituka. Kaya habang ang pulot at soy ay maaaring maging malusog sa kanilang sarili, kapag pinagsama, lumikha sila ng mas maraming stress kaysa suporta. Ang pag-unawa kung paano nakikipag-ugnayan ang iyong pagkain sa loob ng katawan, hindi lamang sa plato, ay isa sa mga tahimik na uri ng karunungan na tumutulong sa atin na tumanda ng may kaliwanagan, ginhawa at pangangalaga. Bilang dalawa, pulot na may pagkaing mayaman sa tanin. Mayroong isang bagay na nakapapanatag tungkol sa isang tasa ng tsaa na may pulot. Para sa marami, bahagi ito ng isang pang-araw-araw na ritual, isang bagay na mainit, nakapapawi at natural. At makatuwiran iyon. Ang tsaa ay puno ng mga antioxidant, at ang pulot ay kilala sa mga katangian nitong nagpapagaling. Ngunit paano kung sasabihin ko sa iyo na ang pagsasama sa kanila ay maaaring gumawa ng higit na pinsala kaysa sa kabutihan? Ang issue ay nasa isang bagay na tinatawag na tannins. Ang mga tanin ay natural na compound na matatagpuan sa maraming pagkain at inumin, lalo na sa itim na tsaa, berdeng tsaa, at unripe na persimmons. Sila ang may pananagutan para sa bahagyang tuyo at mapait na lasa na paminsan-minsan mong napapansin kapag ang tsaa ay napakatapang o ang isang prutas ay hindi pagaanong hinog. Ngayon, ang mga tanin sa kanilang sarili ay hindi masama. Sa katunayan, mayroon silang antioxidant properties na maaaring makatulong na labanan ang mga free radicals at suportahan ang kalusugan ng puso. Ngunit ang problema ay nagsisimula kapag ang mga tanin ay nakatagpo ng mga mineral, partikular na ang iron, na matatagpuan sa hilaw na pulot sa maliit ngunit mahahalagang halaga. Kapag ang mga tanin at iron ay nagsama-sama sa iyong digestive system, sila ay nagbubuklod upang bumuo ng isang sangkap na hindi kayang sipsipin ng iyong katawan. Ibig sabihin, sa halip na makuha ang enerhiya at suporta sa immune system na kilala sa pulot, ang iyong katawan ay nagtatapos sa pag-flush sa mga benepisyong iyon na hindi nagagamit at hindi nasisipsip. Maaaring hindi ito mukhang seryoso sa una, ngunit para sa mas nakatatandang nasa hustong gulang, maaari itong maging mas mahalaga kaysa sa iniisip natin. Sa pagtanda natin, ang ating katawan ay natural na sumisipsip ng mas kaunting iron, at kung walang sapat na iron, ang ating dugo ay may mas mahirap na oras na magdala ng oxygen. Iyon ay kapag nagsisimula tayong makaramdam ng pagod, malabo, o kahit na bahagyang hinihingal sa paggawa ng mga pang-araw-araw na bagay. Kaya kung ikaw ay isang taong nasisiyahan sa pulot sa iyong tsaa, lalo na ang itim o berdeng tsaa, at nakaramdam ka ng mababang enerhiya, ang sagot ay maaaring nasa iyong tasa. Mayroon pang isa pang layer dito. Ang pulot ay puno ng mga delikadong sustansya,
bitamina, enzyme, at natural na compound na sumusuporta sa panunaw at nagpapalakas ng kaligtasan sa sakit. Ngunit kapag inihalo mo ang pulot sa kumukulong mainit na tsaa, lalo na pagkatapos ibuhos, ang mataas na init ay maaaring sumira sa mga mahalagang elementong iyon. Iminumungkahi ng mga eksperto na gumamit ng tubig na mainit, hindi mainit. Sa pagitan ng 130 at 160 degree, pinapanatili nito ang mga sustansya sa pulot at pinapadali para sa iyong katawan na gamitin ang mga ito. At huwag nating kalimutan ang mga side effects sa panunaw. Ang mga tanin, kapag kinakain sa malalaking halaga o sa sensitibong mga individual, ay maaaring magpapadama sa tiyan ng masikip, mabigat, o hindi mapakali. Kung nagkaroon ka ng isang tasa ng matapang na tsaa at nakaramdam ka ng medyo bloated o hindi komportable pagkatapos, hindi ka nag-iisa. Magdagdag ng pulot sa halo, lalo na sa isang walang laman na tiyan, at maaari kang lumikha ng isang recipe para sa banayad na discomfort, kahit na ang iyong intensyon ay gumawa ng isang bagay na malusog. Bilang 3, pulot na may sibuyas. Sa nakalipas na ilang taon, maaaring nakakita ka ng ilang natural na health trends na nagpapalipat-lipat sa internet. Isa sa mga ito ay ang sibuyas na ibinabad sa pulot. Madalas itong itinataguyod bilang isang homemade remedy para sa sipon, ubo, o maging ang mataas na presyon ng dugo. Sa unang tingin, tila makatuwiran. Parehong ang pulot at ang mga sibuyas ay may kilalang mga benepisyo sa kalusugan. Ang pulot ay antibakterial at nakapapawi, at ang sibuyas ay nakakatulong na bawasan ang pamamaga at suportahan ang kalusugan ng puso. Ngunit narito ang hindi napagtanto ng karamihan sa mga tao, kapag kinakain ng magkasama, ang dalawang sangkap na ito ay maaaring lumikha ng discomfort at, sa ilang mga kaso, makapinsala sa iyong panunaw kaysa makatulong sa iyong pagpapagaling. Tingnan natin ng mas malapit kung bakit. Ang mga sibuyas ay naglalaman ng isang compound na tinatawag na allyl sulfide na may pananagutan para sa kanilang matapang na amoy at lasa. Ang compound na ito ay volatile, ibig sabihin, madali itong naglalabas ng gas kapag nakikipag-ugnayan ito sa iba pang mga elemento, lalo na sa init ng iyong tiyan. Kapag hinaluan ng pulot, lalo na sa isang walang laman na tiyan o sa malalaking halaga, ang allyl sulfide ay maaaring mag-ferment o mag-react sa isang paraan na nagpapataas ng produksyon ng gas. Para sa maraming tao, ito ay humahantong sa pagdurugo, pagburp, at isang pangkalahatang pakiramdam ng kabigatan sa tiyan. Hindi ito palaging agarang at hindi lahat ay mararanasan ito sa parehong paraan, ngunit mas madalas itong nangyayari kaysa sa iniisip ng mga tao. Bilang karagdagan, ang sibuyas at pulot ay biologically active. Naglalaman sila ng mga enzyme, natural acids, at biocompounds na maaaring magkumplemento sa isa't isa o magkasalungat. Sa kasong ito, ang ilang mga enzyme sa hilaw na sibuyas ay pinaniniwala ang nakakasagabal sa mga kapaki-pakinabang na enzyme at antibacterial compounds na matatagpuan sa pulot. Sa halip na palakasin ang immune system, ang kombinasyon ay maaaring kanselahin ang ilan sa mga proteksyon na epekto na inaalok ng bawat pagkain sa sarili nito. Ang isa pang alalahanin na bihirang pag-usapan ay ang epekto sa kalusugan ng mata. Habang ang siyentipikong pananaliksik sa partikular na pakikipag-ugnayan na ito ay limitado pa rin, ang mga tradisyonal na mapagkukunan ng gamot at anecdotal evidence ay nagbabala na ang madalas na pagkonsumo ng hilaw na sibuyas at pulot ng magkasama ay maaaring magdulot ng pilay o iritasyon sa mga mata. Ang ilang mga tao ay nag-ulat ng banayad na vision discomfort o dryness pagkatapos kumain ng dalawa ng regular. Para sa mas nakatatandang nasa hustong gulang, ang mga epektong ito ay nagkakahalaga ng pagbibigay pansin. Sa pagtanda natin, bumabagal ang ating panunaw, tumataas ang ating pagiging sensitibo sa ilang kombinasyon ng pagkain, at ang linya sa pagitan ng natural na lunas at pasanin sa panunaw ay nagiging mas manipis. Dahil lamang na ang dalawang sangkap ay malusog sa kanilang sarili, ay hindi nangangahulugan na nabibilang sila ng magkasama sa parehong kutsara. Mahalaga rin na tandaan na maraming mga home remedy na ipinasa sa online ay hindi palaging sinusuportahan ng buong balansing pag-unawa. Habang ang ideya ng pag-ferment ng mga sibuyas at pulot ay maaaring mukhang nakakaakit, hindi ito isang magic cure at tiyak na hindi ito isang universal na solusyon. Sa huli, ang iyong katawan ay palaging nakakaalam ng pinakamahusay at kadalasan ang discomfort na nararamdaman mo pagkatapos subukan ang isang bagong bagay ay hindi random. Iyon ang iyong katawan na nagsasalita sa iyo sa sarili nitong tahimik na paraan.
Pagdating sa pulot at sibuyas, ang mensahe ay simple, mas mabuting iwanan silang magkahiwalay. Ang tatlong pinakamagandang kombinasyon ng pagkain na may pulot. Bilang isa, pulot at mainit na gatas, isang natural na nighttime healer. May dahilan kung bakit ang ideya ng mainit na gatas, bago matulog ay tumagal sa pamamagitan ng mga henerasyon. Siguro naaalala mo ang iyong mga magulang o lolo't lola na ginagawa ito para sa iyo sa mga malamig na gabi. Ito ay higit pa sa isang paraan upang tumahimik. Ito ay isang tahimik na gawa ng pangangalaga, isang mainit na sandali sa isang abalang mundo. Ngayon, kapag nagdagdag ka ng pulot sa sinaunang tradisyon na iyon, isang bagay na mas makapangyarihan ang nagsisimulang magbukas. Pag-usapan natin ang pagtulog. Sa pagtanda natin, ang pagtulog ay hindi palaging madaling dumarating. Maaari kang makatulog ngunit gumising ng ilang beses sa gabi, o humiga ka ng gising sa loob ng maraming oras, ang iyong isipan ay muling naglalaro ng mga alalahanin o simpleng nakakaramdam ng pagkabalisa ng walang malinaw na dahilan. Ang mahinang pagtulog ay hindi lamang nakakabigo, nakakaapekto ito sa memorya, kalooban, kalusugan ng puso, at maging sa kakayahan ng iyong katawan na magpagaling. Ngayon, dito maaaring dahan-dahang makatulong ang mainit na gatas na may pulot. Ang gatas ay naglalaman ng isang amino acid na tinatawag na tryptophan. Kapag natunaw ng maayos, ang tryptophan ay na-convert ng utak sa serotonin, isang kemikal na kilala bilang the feel-good hormone. Nakakatulong ang serotonin na kontrolin ang kalooban, ngunit gumaganap din ito ng isang mahalagang papel sa paggawa ng melatonin, ang hormone na nagsasabi sa iyong katawan na oras na para matulog. Ngunit narito ang isang bagay na hindi napagtanto ng karamihan sa mga tao. Kapag umiinom ka ng gatas ng mag-isa, maaaring hindi masipsip ng iyong katawan ang tryptophan ng mahusay. Doon pumapasok ang pulot. Ang pulot ay naglalaman ng natural na asukal na tumutulong sa utak na sumipsip ng tryptophan ng mas madali at mabilis. Ang maliit na pagtaas ng insulin na dulot ng pulot ay nagpapahintulot sa mas maraming tryptophan na tumawid sa blood-brain barrier. Sa madaling salita, tumutulong ang pulot na i-unlock ang buong sleep-inducing power ng gatas. Ngunit hindi lamang ito tungkol sa chemistry, ito ay tungkol sa ginhawa. Ang kombinasyon ng banayad na init ng gatas at ang nakapapawi na tamis ng pulot ay nagpapaginhawa sa parehong katawan at isipan. Kinuha mga 30 hanggang 60 minuto bago matulog, ang simpleng halo na ito ay maaaring lumikha ng isang kapansin-pansing pagkakaiba sa kung gaano ka kabilis makatulog at kung gaano ka kalalim magpahinga. Natuklasan din ng ilang tao na ang blend na ito ay nakakatulong sa nighttime anxiety. Ang serotonin boost mula sa tryptophan ay sumusuporta sa damdamin ng emotional calm, habang ang natural na asukal sa pulot ay nagbibigay ng sapat na enerhiya upang mapanatili ang stable ng iyong blood sugar sa buong magdamag, na pumipigil sa mga uri ng dips na maaaring gumising sa iyo bigla. Mahalagang tandaan kapag gumagawa ng inumin na ito, gumamit ng mainit na gatas, hindi mainit, at idagdag ang pulot pagkatapos na painitin ang gatas upang maiwasan ang pagsira sa mga natural na enzyme nito. At narito ang isang pangkalahatang mungkahi, huwag lamang itong inumin, hayaan itong maging bahagi ng isang nightly ritual. Patayin ang sisi, dim ang mga ilaw, at higupin ito ng dahan-dahan ng may intensyon. Bigyan ang iyong sarili ng pahintulot na magpahinga dahil sa pagtatapos ng araw. Ang wellness ay hindi lamang tungkol sa kung ano ang kinakain natin. Ito ay tungkol sa kung paano natin inaalagaan ang ating sarili. Minsan, ang daan tungo sa mas mahusay na kalusugan ay nagsisimula hindi sa gamot kundi sa isang tahimik na sandali, isang mainit na tasa, at kaunting pulot. Bilang dalawa, pulot at cinnamon, isang natural na remedy para sa circulation at inflammation. Mayroong isang tahimik na uri ng kapangyarihan sa cinnamon. Ito ay higit pa sa isang pampalasa para sa apple pie o holiday drinks. Sa loob ng maraming siglo, ang cinnamon ay ginamit sa tradisyonal na gamot bilang isang natural na paraan upang painitin ang katawan, suportahan ang circulation, at pagaanin ang pamamaga. Kapag isinama mo ito sa pulot, isa pang sinaunang healer, ang resulta ay higit pa sa isang kaaya-ayang lasa. Ito ay nagiging isang pang-araw-araw na remedy para sa ilan sa mga pinakakaraniwang hamon na kinakaharap natin sa pagtanda natin. Magsimula tayo sa kung ano ang ginagawa ng kombinasyong ito para sa iyong dugo. Sa pagtanda natin, ang ating circulation ay natural na bumabagal.
Maaari mong mapansin ang malamig na mga kamay at paa o makaramdam ng tingling at pamamanhid kapag nakaupo o nakatayo ng masyadong mahaba. Minsan ito ay dahil sa mahinang daloy ng dugo, minsan naman ay pamamaga sa mga vessel. Nakakatulong ang cinnamon na tugunan ang pareho. Naglalaman ito ng isang compound na tinatawag na cinnamaldehyde na nagre-relax sa mga blood vessel at nagpapabuti ng pangkalahatang daloy ng dugo. Hindi lamang nito pinapainit ang mga extremity kundi sinusuportahan din nito ang kalusugan ng puso sa pamamagitan ng pagtulong na kontrolin ang presyon ng dugo. Ngayon, magdagdag ng pulot sa halo. Ang pulot ay may sarili nitong natural na anti-inflammatory at antibacterial properties. Kapag kinuha kasama ng cinnamon, ang dalawang sangkap ay lumikha ng synergistic effect. Ibig sabihin, pinalalaki nila ang mga benepisyo ng bawat isa. Sama-sama nilang tinutulungan na bawasan ang pamamaga sa mga arteries, pinapawi ang pananakit ng kasukasuan, at dahan-dahang sinusuportahan ang isang mas malusog na cardiovascular system. Ngunit ang mga benepisyo ay lampas pa sa dugo at kasukasuan. Ang cinnamon ay may kakayahan ding tumulong na pamahalaan ang mga antas ng asukal sa dugo. Para sa mga taong nag-aalala tungkol sa diabetes o prediabetes, mahalaga ito. Ang natural na asukal sa pulot ay mas mabagal na nasisipsip kapag pinagsama sa cinnamon na pumipigil sa blood sugar spikes at crashes. Ang balanse na ito ay nakakatulong na mapanatili ang steady energy sa buong araw. Mayroon pa ngang ilang maagang pananaliksik na nagmumungkahi na ang cinnamon ay maaaring makatulong na mapabuti ang brain function. Pinagsama sa antioxidants ng pulot, ang dalawa ay maaaring suportahan ang memorya, focus, at cognitive clarity, isang bagay na mas pinapahalagahan nating lahat sa paglipas ng mga taon. Paano mo sila kukunin ng magkasama? Ang isang simpleng paraan ay ang paghaluin ang kalahating kutsarita ng ground cinnamon sa mainit na tubig o herbal tea. Pagkatapos ay magdagdag ng isang kutsarita ng hilaw na pulot. Inumin ito sa umaga upang simulan ang iyong araw ng may init at balanse o sa hapon kapag nagsimula ng bumaba ang iyong enerhiya. Ang ginagawang tunay na espesyal sa pagpapares na ito ay hindi lamang ang ginagawa nito, kundi kung paano ito nagpapadama sa iyo. Mayroong isang ginhawa sa init ng cinnamon, isang lambot sa tamis ng pulot. Para bang sinasabi ng kalikasan, nakikita kita, marami kang pinagdaanan, hayaan mo akong tulungan kang dalhin ito. Kapag bumagal tayo at tinatrato ang ating mga katawan ng may pangangalaga, kahit na ang maliliit na gawi tulad ng isang tasa ng cinnamon at pulot ay maaaring maging gawa ng pagpapagaling. Bilang 3, pulot at labanos, isang banayad na lunas para sa ubo at suporta sa immune. Minsan, ang pinakasimpleng sangkap sa ating kusina ay maihawak na pinakanakakagulat na kapangyarihan. Kunin ang mapagpakumbabang labanos halimbawa. Kadalasan ay binabaliwala, ito ay malutong, maanghang, at medyo matapang para sa ilang mga panlasa, ngunit kapag pinagsama sa pulot, isang bagay na kapansin-pansin ang nangyayari. Ang katapangan ay lumalambot, ang mga lasa ay nagbabalanse, at higit sa lahat, magkasama silang lumikha ng isang nakapapawing pagod na natural na remedy na sumusuporta sa baga, nagtatanggal ng phlegm, at nagpapalakas sa immune system. Magsimula tayo sa isang tanong, naghirap ka na ba sa isang nagtatagal na ubo na ayaw tumigil? Ang isang nag-iwan sa iyong lalamunan na masakit, ang iyong dibdib ay mabigat, at ang iyong mga gabi ay hindi mapakali. Para sa maraming mas nakatatandang nasa hustong gulang, kahit na ang isang banayad na sipon ay maaaring maging linggo ng discomfort, at ang over-the-counter na gamot ay hindi palaging gumagana o may kasamang hindi ka nais-nais na mga side effect. Dito nagniningning ang pulot at labanos. Ang mga labanos, lalo na ang puting labanos na kilala rin bilang daikon, ay mayaman sa mga compound na tumutulong na masira ang mucus at linisin ang respiratory tract. Naglalaman ang mga ito ng raffanin at isothiocyanates na may natural na antibacterial properties. Tumutulong ang mga compound na ito na labanan ang mga impeksyon, bawasan ang pamamaga, at pakalmahin ang mga pag-atake ng ubo sa pamamagitan ng pagninipis ng mucus at pinapadali itong ilabas. Sa kabilang banda, pinahira ng pulot ang lalamunan ng isang proteksyon na layer. Ang natural na enzyme nito ay nagpapaginhawa ng iritasyon, nagpapababa ng pamamaga, at nag-aalok ng banayad na antibacterial effects. Kapag pinagsama sa labanos, hindi lamang pinapabuti ng pulot ang lasa, ngunit pinahuhusay din nito ang kapangyarihan ng pagpapagaling ng parehong sangkap. Ang kombinasyong ito ay ginamit sa loob ng maraming henerasyon sa maraming kultura.
Ito ay partikular na epektibo sa mga mas malamig na buwan, kapag ang hangin ay tuyo, ang katawan ay mas mahina, at ang mga virus ay tila mas madaling kumalat. Ang isang tradisyonal na paraan ay simple, manipis na hiniwa ang sariwang labanos, ilagay ang mga hiwa sa isang malinis na garapon, at ibuhos ang hilaw na pulot sa ibabaw. Hayaang umupo ito ng ilang oras o kahit magdamag hanggang sa mailabas ng labanos ang katas nito sa pulot. Ang makukuha mo ay isang uri ng natural na sirop na puno ng sustansya at madaling kunin ng isang kutsara. Ang 1 o 2 kutsarita lamang sa isang araw ay maaaring makatulong na mapawi ang tuyong ubo, bawasan ang iritasyon ng lalamunan at suportahan ang natural na panlaban ng iyong katawan. Maaari mo ring haluin ang halo sa mainit na tubig para sa isang banayad na tsaa na parehong nakapapawi at epektibo. Higit pa sa mga ubo, ang labanos ay puno rin ng bitamina C, na sumusuporta sa aktibidad ng white blood cell at pangkalahatang immunity, at ang fiber sa labanos ay maaaring makatulong sa panunaw, na ginagawang kombinasyon na gumagana sa maraming antas sa loob at labas. Marahil ang pinakamahalaga, ang remedyong ito ay banayad. Walang malupit na kemikal, walang mahabang listahan ng mga side effect, 2 natural na sangkap lamang ang nagtutulungan ng naaayon sa iyong katawan. Sa isang mundong puno ng komplikadong mga solusyon, kung minsan ang pinakatahimik ang pinakamakapangyarihan. Ang isang kutsara ng pulot at labanos ay maaaring hindi mukhang marami, ngunit kapag nakakatulong ito sa iyong huminga ng mas madali, makatulog ng mas mahusay, at makaramdam ng mas malakas, ito ay nagiging isang bagay na tunay na makabuluhan. Ano ang natutunan natin? Isang banayad na paalala para sa pang-araw-araw na buhay. Maglaan tayo ng ilang sandali upang huminga at dahan-dahang maglakad pabalik sa natutunan natin ngayon. Ang pulot ay isang magandang regalo mula sa kalikasan. Ito ay higit pa sa isang pampatamis, ito ay isang mapagkukunan ng enerhiya, ginhawa at pagpapagaling, ngunit tulad ng lahat ng magagandang bagay, dapat itong gamitin ng may pag-unawa at pangangalaga. Nagsimula tayo sa 3 kombinasyon na dapat iwasan kapag gumagamit ng pulot. Una, natutunan natin na ang pulot at soy ay hindi magandang magkasama. Ang mataas na protina na nilalaman sa soy ay nagre-react sa mga asido sa pulot na lumilikha ng digestive stress at humaharang sa nutrient absorption. Susunod, nakita natin kung paano ang pulot at ang mga pagkaing mayaman sa tanin tulad ng itim na tsaa, berdeng tsaa, o unripe na persimmons ay maaaring pigilan ang iyong katawan na sumipsip ng iron at maaaring magdulot ng hindi ka nais-nais na mga side effect tulad ng bloating o pagkapagod. At sa wakas, sinuri natin kung bakit ang pulot at sibuyas, bagamat parehong malusog sa kanilang sarili, ay maaaring magkasalungat kapag pinagsama, na nagdudulot ng gas, hindi pagkatunaw ng pagkain, at posibleng makagambala sa ilan sa mga healing compounds ng pulot. Pagkatapos, ibinaling natin ang ating focus sa kung ano ang gustong gawin ng pulot. Sinuri natin ang 3 kombinasyon na hindi lamang sumusuporta sa iyong katawan kundi nagpapasigla rin dito. Pinag-usapan natin ang mainit na gatas at pulot, isang natural sleep aid na dahan-dahang gumagabay sa katawan sa pamamahinga sa pamamagitan ng pagtulong na sumipsip ng tryptophan at pagpapakalma sa nervous system. Ipinakilala namin ang cinnamon at pulot, isang nakapapawing pagod na timpla na nagpapababa ng pamamaga, nagpapabuti ng circulation, at tumutulong na kontrolin ang asukal sa dugo at kalusugan ng puso. At sa wakas, natuklasan namin ang kapangyarihan ng pagpapagaling ng labanos at pulot, isang nasubok na remedyo para sa ubo, phlegm, at suporta sa immune lalo na sa mga mas malamig na buwan. Kaya ano ang aral sa lahat ng ito? Iyon ay ang karunungan ay hindi palaging nagmumula sa malalaking pagbabago, madalas itong nagmumula sa maliliit na pagpipilian, mula sa pag-aaral kung paano nakikipag-ugnayan ang pagkaing mahal natin sa ating katawan, mula sa pakikinig sa kung ano ang tahimik na sinasabi sa atin ng ating panunaw, enerhiya, at pagtulog, mula sa pagtigil at pagbibigay ng pangangalaga sa kung ano ang inilalagay natin sa ating tasa, sa ating kutsara, o sa ating plato. At higit sa lahat, mula sa pag-alala na ang mga simpleng bagay, kapag ginamit sa tamang paraan, ay maaari pa ring gumawa ng mga kamanghamanghang bagay. Kung nakatulong sa iyo ang video na ito, kahit nakaunti lamang, inaanyayahan kitang ibahagi ito sa isang taong pinapahalagahan mo, isang kaibigan, isang anak, isang asawa. Minsan, ang isang maliit na tip na ibinahagi sa tamang oras ay maaaring protektahan ang kalusugan ng isang tao o dahan-dahang gabayan sila patungo sa mas mahusay na mga gawi.
At kung gusto mo ng higit pang karunungan tulad nito, tahimik, maalalahanin, nakaugat sa pangangalaga, isaalang-alang ang pag-subscribe sa Elders Insight. Palagi akong narito na ginagawa ang aking makakaya upang dalhan ka hindi lamang ng impormasyon, kundi pag-unawa, hindi lamang ng mga sagot kundi pananaw. Hanggang sa susunod, alagaan mo ang iyong sarili ng mab.